Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, meron tayong pwedeng dalawang pagpilian pag nanganganib ang ating buhay, pag tayo'y namomroblema o dumadaan sa pagsubok. Una, pwede kang umatras at magtago. Pero pangalawa, pwede kang lumabas at magpatuloy. You can hide or you can continue move forward. Ano madalas ang ginagawa mo? Nagtatago ka o lumalaban ka? Kapag nagtatago ka, takot ka, duwag ka. Di po ba? Pero kahit na may takot ka, kapag nagpapatuloy ka, isa lang ibig sabihin, matapang ka. Matapang ka, hindi dahil mayabang ka. Matapang ka dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya naman, hingin natin muli ang tulong ng Panginoon. Marami tayong mga hinaharapan na bigat sa ating buhay. Alam natin, hindi natin makakaya itong mag-isa. Kaya naman, minsan pa bumabalik tayo sa banal na misa, tayo'y nagpapalakas, tayo'y nagpapabasbas sa Diyos. Umpisahan natin ang ating banal na misa sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pag-amin sa ating mga nagawang kasalanan, para makita tayo minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamang ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob ay kapag papatawad ng mga kasalanan, ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating mga gawain. Sinasabi nilang
kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong poon agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ang mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng Tolda. Isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba itong taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula?
Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi niyo ako nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, meron pong dalawang pana na hindi natin nakikita. In life, we will be hit by two invisible arrows. Ang unang pana ay ang pana ng sakit, pain. Ang pangalawang pana ay ang pana ng pagdurusa, suffering. Ang sakit, hindi po nating maiiwasan yan. Darating at darating yan sa atin. Sakit ng katawan, pagkamatay ng ating minamahal, pagkalugi sa negosyo, aksidente, pagtataksil ng asawa mo sa'yo, paninira ng ibang tao, takot sa kung anong mangyayari bukas, yang bigla ang gera o paparating na dilubyo, itong sinasabi nilang the big one. Lahat po tayo tinatamaan nitong pana ng sakit. Wala pong exempted dyan. Kahit mayaman ka, nag-aral ka, pari ka, nagpapakabuti ka. Narinig naman po natin kahit ang ating Panginoong Jesucristo, inusig, nakaranas din ng unang pana, ang pana ng sakit. Pero ang pangalawang pana ay yung pana ng pagdurusa. Ito naman po ang ating problema. Kapag hindi mo inalis yung unang pana, dumapo na sa'yo. Pero kinikimkim mo pa rin, hinahawakan mo pa rin, iniikot-ikot mo yung sugat na dinulot ng unang pana. Yan ang problema ng iyong isip at kalooban. Dito po nagmumula ang pangalawang pana, ang pagdurusa. Kapag nagmumukmuk ka, kapag paulit-ulit mong iniisip yung masakit na kahapon, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba, pag natatakot ka, hindi ka makatulog sa kakaisip, hindi lang yung simpleng sakit, pagdurusa na yan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, you cannot always choose your pain, but you can always choose not to suffer. Pain is necessary, but suffering is optional. Paano natin masasabi na kailangan ng sakit? Ang sakit ay isang tanda na buhay ka pa. Di po ba? Kapag wala ka ng nararamdaman, anong ibig sabihin? Patay ka na. Kaya kapag nasasaktan ka sa ginawa ng iyong minamahal, praise the Lord, kasi ibig sabihin, mahal mo pa siya. Di po ba? Dahil kung hindi ka nasasaktan doon sa ginagawa niya, anong ibig sabihin? Wala ka nang pakialam sa kanya. Amen? Pain is necessary, but suffering is optional. Parang yung isang kwento po, mayroong isang lalaki, di daw po siya makatulog habang nakahiga siya sa kama. He was keep on tossing and turning. Napagising po yung kanyang misis. Tinanong siya, bakit? Ano bang problema? Bakit hindi ka matulog? At biglang tumayo daw po itong lalaki, itong mister. Sabi niya, bukas kasi yung deadline ng pagbabayad ko kay kumpare. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Wala pa tayong pambayad doon sa inutang ko sa kanya. Alam niyo po kung anong ginawa ng misis? Kumuha daw siya. Kinuha niya yung cellphone. Tinawagan niya yung kakumpare nila. At sabi nitong misis, pare, pasensya na ha, napatawag ako, hating gabi na. Pero may pinapasabi lang itong kakumpare mo sa'yo. Bukas daw, hindi pa siya makakabayad ng utang niya sa'yo. Sorry ha, okay, good night. Pinatay po niya. Binaba niya yung telepono. At sabi ng misis sa mister niya, ayan, si kumpare na yung hindi na makakatulog. Matulog ka na mahimbing. Mga kapatid, minsan ang problema natin ay hindi naman talaga yung problema, di po ba? Ang pinaka-problema natin ay
ay yung iniisip natin yung ating problema. Amen? Kahit na anong gawin mo, may problema sa buhay. Pero lalo lang magiging mabigat yan kung palagi mong iniisip. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, kahit na totoong Diyos, taong totoo pa rin yan. Karanas siya ng sakit, siya'y inusig, pinagtaksilan, pinahirapan, pinatay sa krus. Pero napansin niyo, hindi siya nagpaalipin sa pagdurusa. Jesus did not become a slave to suffering. He accepted the pain of this world and yet He chose not to suffer. Hindi daw po napuno ng galit ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nagreklamo, hindi siya nawala ng tiwala sa kanyang Ama sa langit. At kahit nasa gitna ng panganib, narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo, pumunta pa rin siya sa templo, nagdasal pa rin siya, pinagpatuloy pa rin niya yung misyon niya. Kahit na gusto siyang dakpin, patayin, nagturo pa rin siya. Mga kapatid, huwag sana nating dagdagan ang sakit na ating nang nararanasan. Amen? Don't add more misery to your pain. Life is difficult as it is. Leave it be. Your pain today is enough. Sapat na yung hirap ng araw na ito. Huwag mo nang papalakihin ang problema mo sa kakaisip mo. Amen? Reserve your strength to face the pain for tomorrow. Aminin natin, marami kasi sa atin, sadista. Anong ibig sabihin ng sadista? Ay yung nasasaktan na, lalo pang sinasaktan ng sarili. Di po ba? Wala namang problema. Gumagawa ka ng problema. Amen? Halimbawa, nagkamali na yung asawa mo. Oo, nagsorry na umuwi na. Pero ikaw, ayaw mo pa rin kausapin. Araw-araw, iniiyakan mo pa rin. Araw-araw, sinesermonan mo pa rin siya. Paulit-ulit mong iniisip, inaalala yung pagtataksil niya. Ang tanong, sino talaga nagpapahirap sa iyo? Ikaw o yung asawa mo? Aminin mo, ikaw talaga. Amen? Wala ka naman talagang sakit, pero hindi ka makatulog sa kakaisip. Meron kang anxiety, nahihilo ka na, pupuyat ka. Ang tanong, sino talaga ang gumawa ng pangalawang pana? Sino talaga nagpapahirap sa iyo? Yung sakit mo? Yung katawan mo? Aminin mo, ikaw lang talaga. Amen? Na-scam ka na. Oo, nalugi ka. Oo, nawalan ka ng pera. Normal lang naman yung malungkot di po ba? Pero wag mo nang sasaktan ang sarili mo. Wag mo nang araw-araw sinisisi ang iyong sarili. Wag mo nang sisirain ang iyong buhay. Wag mo nang dadagdagan ang hirap ng iyong buhay. Kaya po ang hamon sa atin, accept the pain, but please, do not add more unnecessary suffering. Tanggapin mo lang ang sakit. Tratuhin mong bisita ang iyong sakit. Oo, hindi mo naman in-invite yan Pero di ba ang mga bisita ng buhay, ganyan talaga, they come unannounced. Kung dumating, hindi papasukin. Kung aalis, hayaan mo. Pero kung gusto mong maging mas magaan ang iyong buhay, meron kang sakit, meron kang bigat, meron kang pagsubok, alay mo sa Diyos. Mas maganda, buhatin mo ng may pagmamahal. Amen? Bitawan mo yung hindi mo makontrol. Yan ang isang nagiging ugat, pinagmumulan ng pagod natin. Yung hindi mo naman dapat kontrolin, pinipilit mong hawakan. Learn to let go what you cannot control. Amen? Dalawang paraan para mamuhay ka. Una, pwede mong tiisin ang sakit. Pero pangalawa, pwede kang tumakas. Pwede mong i-deny. Pwede kang lalong magdusa. Diyan ka lalong mahihirapan. Magkaiba po ang dalawang ito. Harinawa, mas piliin natin yung makakabuti sa atin. Simple lang naman Pwede mong piliing magdusa ngayon, pero bukas magiging maginhawang buhay mo. O pwede mong piliin na maginhawa ang ngayon, pero bukas maghihirap ka. Ano pong mas gusto nyo? Yung mahirap ngayon, bukas maginhawa? O yung maginhawa ngayon, pero bukas maghihirap ka?
choose wisely. If you are not wise, then pray for the Holy Spirit, for the Spirit's knowledge, for the Spirit's wisdom. Mga kapatid, hindi naman po natin mapipili anong klaseng pana ang tatama sa atin. Pero, mapipili natin na alisin ito o hayaan mo na lang na manatili yan sa puso mo. Yan ang magiging dahilan ng mas marami pang pagdurusa mo. Kaya sa araw pong ito, kung meron pang pana o sakit sa iyong puso, ano man ang sakit na yan? Sakit ng nakaraan, sakit ng relasyon, sakit ng pagkatalo, pagkabigo, sakit ng mga masakit na alaala mo. Ilapit mo lahat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, masakit, pero hindi po ako magpapatalo, magpapakulong sa mga pagdurusang ito. Tandaan mo kapatid, hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Tinuturuan ka lang niya kung paano maging mas malaya. Kaya sa banal na misa pong ito, manalangin tayo. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Tanggapin namin lahat ng sakit ng buhay. Pero higit sa lahat, turuan mo kaming daanan lang ang mga sakit na ito. Gamitin ang aming mga problema sa pagpapabuti ng aming kaluluwa. Upang sa gitna ng aming mga paghihirap, kami maging payapa at masaya pa rin. Hanggang marating namin ang iyong kaharian, ang buhay na magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasapalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang nasa langit, sinugo mong iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
at sa ating kapakipinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang maging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat. Sa pananagutan, iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na tulad mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinabanal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, ng dalawang pana na pwedeng tumama sa iyo. Ang pana ng sakit at pana ng pagdurusa. Definitely, we cannot escape pain in our life. Dahil tayo nabubuhay, dahil tayo'y may katawan, siguradong tayo'y masasaktan. Pain is necessary because pain is a sign of life. Tandaan niyo po, pag ang bata sinilang, anong gagawin ng doktor o nurse? Papaluin. Kapag umiyak, anong ibig sabihin? Buhay. Kapag hindi umiyak, ang ibig sabihin, patay. Kaya kahit na ikaw ay umiiyak, pasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka pa rin. Amen? Pero, tandaan mo, di ka naman kailangan magdusa. Suffering is optional. Nagiging malala lang ang ating sakit kapag pinabalik-balikan mo, kapag palagi mong iniisip. Kung ikaw man ay nasaktan, alisin mo yan. Pinakamagandang paraan ng pag-alis
ng ating mga sakit ng kalooban ay sa pamagitan ng pananalangin at pagdarasal. Gayahin natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na may panganib sa kanyang buhay, hindi pa rin siya tumigil na bumalik sa templo dahil sa templo, doon siya nakikipagkaisa sa Diyos. You won't suffer if you offer your pain to God. Amen? And your pain will be transformed into your blessing if you carry it with love. Ano yung mga pana ng iyong sakit? Yan ba ay karamdaman? Yan ba ay kataksilan ng iba? Yan ba ay utang? Yan ba ay yung pag-aalala? Ano man yan, sabihin mo ito. I love this. I love you, sabihin mo. Kahit na mahirap, mahalin mo, yakapin mo na may pagmamahal, mawawala yung bigat. At makakatulong yan sa pagpapalakas, pagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.